kagat ng dilim. Siya ay si Lito. Bata pa lang siya ay ulila na siya sa kanyang magulang. Tanging lola na lang niya ang nag-aalaga sa kanya. Mabait, masipag at matalino si Lito. Pero di lingid sa kalaman ni Lito, meron pala siyang nadadaanan sa bundok na bahay ng isang duwende. Pagtapos ng klase ay nagbebenta muna ng mga kalakal si Lito, pero isang araw may malagim na nangyari sa buhay ng batang si Lito. Di inaasahang pangyayari, bigla na lamang bumagsak ang malaking puno at malalagay sa panganib ang mga pusa. Pero dahil sa kabaitang taglay ni Lito ay nagawa niyang iligtas ang mga ito. Pero dahil din sa pangyayari na iyon ay manggagambala ni Lito ang isang nananahimik na duwende. Sinong may gawa nun? Ikaw palang may gawa nun na sinira mo ang bahay ko. Ngayon manda ka sa ganti ko. Ito ang napapagay sa'yo. Huh? At kinagabihan din na yun, tumapo ang sumpa na ibinigay ng isang duwende kay Lito. Dahil sa takot at pangangamba, ay pinatawag ni Lola Kuring ang isang albularyo. Tao po! Tao po! Tao po! Sino yan? Ako po yung albularyo sa kabilang ibayo na pinatawag nyo. Naku, mabuti nakarating kayo. Di na maganda ang lagay ng apo ko. Nasaan na ba yung bata? Gusto kong makita. Tara dito, tumuloy ka. Ay naku, matindi nga ang sakit niya. Ano bang nangyari sa apo ko? Bakit siya nagkakaganyan? Mayroon ba kayong kandila dyan na tinatawag na perdon? Kung wala, ay huwag balala. Dahil may dala naman ako para ating sisindihan habang kakausapin ko ang mga espiritu sa dilim. Nako, ang batang ito ay pinaglaruan ng isang di pangkaraniwang elemento. Meron siyang nagambalang engkanto. At ang engkanto na ito ay isang duwende. Malakas na kapangyarihan ng sumpa ang ibinigay niya sa apo mo.
Kinausap nga ng albularyo ang duwende na nagbigay ng sumpa kay Lito, pero bigo ito mapagkiusapan ang duwende na patawarin ng batang si Lito at binantaan pa siya nito na pag di niya tinigil ang pangingialam ay idadamay siya nito. Kaibigan, ikaw ba ang nagbigay ng sumpa sa bata na siyang dahilan ng kanyang pagkakasakit? Oo, ako nga nagbigay ng sumpa sa kanya. Nararapat lang sa kanya yon dahil masama siyang bata. Maawa ka naman sa kanya. Kung ano man ang nagawang kasalanan niya sa iyo, ay sana unawain mo. Hindi kanya nakikita, isa lang siyang mortal na tao at wala siyang kapangyarihan na makikita ang mga katulad niyo. Kaya kasiguro niya nabangga. Ang laki ng bahay ko. Posibleng hindi niya yung makikita. Di ko siya mapapatawad. Magsabi ka ng kaibigan kung ano ang gagawin namin upang mawala ang galit mo at pakiusap alisin mo ang sumpa. Huwag ka na mangailan pa dito. Kung ayaw mo idamay kita, umalis ka na. Hindi ko magagawang gamutin ito. Kailangan niyo humingi ng tawad at mag-alay ng pagkain para mapapatawad niya ang apo mo. Pero hindi ko natitiyak na mapapatawad niya ang apo mo dahil nararamdaman ko galit na galit ito. Ano ang dapat kong gawin para alisin ng duwende ang sumpa na binigay niya sa apo ko? Ang may papayo ko lang sa'yo, nakakausapin mo ang duwende at humingi ka ng kapatawaran sa nagawang kasalanan ni Lito. Magluto ka ng bagong inaaning bigas na kulay pula. Magkatay ka rin ng puting manok, adubuhin mo at huwag lagyan ng sangkap gaya ng bawang at sibuyas at huwag din lagyan ng asin. Pag ito'y tinanggap ng duwende, mawawala ang galit niya at alisin niya ang kanyang sumpa sa bata. Ngunit kung hindi tatanggapin ng duwende ang iyong inaalay na pagkain, ipapasa Diyos na lang natin ang bata. At agad naman hinanap ni Lola Coring ang bahay ng duwende hanggang sa nakita niya ito. Nandyan ka ba, munting duwende? Ako ang lola ng batang binigyan mo ng sumpa. Humihingi ako ng tawad sa nagawa ng aking apo na kamalian sa iyo. Kahit ano pa sabihin mo, tanda. Hindi ako makikinig. Mabuti pa, umalis ka na lang. Sana naman dinggin mo ang aking hiling, munting duwende. Ito't nagdala ako ng pagkain para sa iyo. Sana ay tanggapin mo. Iwan ko na lamang dito, ha? Teka, ano yun? Ang bango-bango naman. Ha? Wow! Ang sarap nito. Ito ang favorite ko sa lahat ng pagkain. Teka lang, pag kinain ko to, ibig sabihin, pinapatawad ko na ang bata. Hindi. Anong tingin niyo sa akin? Mauuto niyo? Ayoko niyan. Ano nangyayari? Bakit sila nakalutang? Bumalik sila sa dati. Teka, ikaw ba ang may gawa nito? Ang ayaw ko sa lahat ay nagsisinungaling. Hindi siya nagsisinungaling. Dahil ako ang may gawa nun. Kayo pala, Prinsesa Fiona.
Kinagagalak ko po kayong makita. Balita ko ay meron kang isinumpang bata? Opo, mahal na prinsesa dahil po. Alisin mo ang sumpa! Pero sinira niyo po ang bahay ko. Sige na, Twinkle. Laking gulat na lamang ni Fretzel nang bigla na lamang siyang binisita ng isa sa pinakamataas na duwende. Ito ay si Prinsesa Peony at pinakita niya lahat kay Fretzel ang mga nangyari. Nagsisi ito at nahihiya sa nagawa sa bata. Dahil sa kabaitan ng bata na yan, naligtas niya ang buhay ng mga pusa. Pihira lang sa tao ang kayang ialay ang buhay para lang sa hayop. Maatin ba ng konsensya mong bigyan ng sumpa ang bata na yan? Oh, patawarin niyo ako. Hindi ko alam na ganun pala ang nangyari, mahal na prinsesa. Huwag ka sa akin humingi ng tawad kundi sa bata na si Lito. Bilisan mo at baka hindi na kayanin ng katawan niya ang sumpang binigay mo. Masusunod po, mahal na prinsesa. Ngayon din po ay pupuntahan ko na siya para alisin ang sumpang ibinigay ko. Sana maging aral to sa'yo at ayaw ko nang maulit pa ito. Agad niya naman itong pinuntahan at inalis ang sumpang binigay niya sa bata. Dahil sa lakas ng liwanag ng kapangyarihan ni Fretzel ay biglang nagising ang matanda. Laking tuwa ng matanda na makita niya si Lito na magaling na. Kinabukasan ay pumasok na agad si Lito sa paralan at naisipan niya muna bisitahin ang duwende para magpasalamat. Hello, munting duwende. Nandiyan ka ba? Gusto ko lang magpasalamat sa'yo. Kwento kasi sa akin ni Lola. Dahil sa'yo, pinagaling mo ako. Kaya pagtapos ng school ko, ay babalik ako dito para dalan ka ng pagkain. Bye-bye, munting duwende. Sandali! Ha? Ikaw ba yung duwende? Ang cute mo pala. Bakit ka pa nagpunta dito? Di mo na kailangan gawin yun. Pero, kasi pinagaling mo ako eh. Dahil kasalanan ko naman, akala ko kasi sinira mo ang bahay ko. Sa susunod kasi, mag-iingat ka, okay? Medyo hindi ko naiintindihan ng mga nangyayari. Pero, maraming salamat pa din. Pero sana mapatawad mo ako sa nagawa ko. Teka, hindi ka ba natatakot sa akin? Hindi naman. Bakit naman ako matatakot sa'yo? Alam ko naman na hindi ka masama. Dahil sa mabait ka, mula ngayon, kaibigan na kita. Mula noon ay naging magkaibigan silang dalawa. Laging hinahati ni Fretzel si Lito pagpapasok sa kanyang paralan at sinasamahan niya ito sa pagkuha ng mga kalakal. Ako at ikaw ay magkaibigan. Sa hirap at ginawa, di ka iiwanan. Sa lungkot At saya, tayo'y magkasama. Sapagkat ikaw at ako ay magkaibigan, magpakailan pa man.
kagat ng dilim. Siya si Jacob, 8 taong gulang, ulila sa kanyang ama. 2 taon pa lang si Jacob nang ito ay sumakabilang buhay nang dahil sa sakit sa puso. Kaya ang tanging ina niya lamang ang tumayo bilang ama at ina para sa kanya. Malambing at maalaga ang kanyang ina na si Margaret, ngunit isang araw nagbago ang lahat. Dahil ang kanyang ina ay bigla na lang naging matamlay at hindi na bumabangon o umaalis sa kanyang kwarto. Umaga na pala, kailangan ko ng kumilos. Papasok pa ako sa school. At dahil doon, mag-isa na lang si Jacob nag-aasikaso sa kanyang sarili. Maaga namulat sa realidad si Jacob, pero dahil sa isang musmus pa lamang, siya ay hindi niya gaano nauunawaan ang manangyayari sa paligid niya. Balungkot ang buhay ni Jacob, mistulang isang bingi, dahil sa katahimikan ng bahay ng kanyang tinitirhan. Maligo, mag-ayos at kumain mag-isa bago pumasok sa paaralan. Yun ang buhay ni Jacob, ang araw-araw niyang ginagawa. Pero bago siya umalis, lagi niyang dinadala ng pagkain sa kwarto ang kanyang ina, para kung sakaling magising na ito ay meron na itong makakain. Ma, pinaghandaan nga pala kita ng pagkain. Pagbangon mo, kumain ka na para bumalik na ang iyong lakas. Sige po ma, alis na po ako. Bye-bye. Balungkot man ang buhay, pero ito'y hindi naging hadlang sa buhay ni Jacob. Dahil umaasa siya na balang araw ang kanyang ina ay babalik muli sa dati nitong sigla. Pero tuwing uwi siya galing paaralan ay malungkot ito dahil makikita niya ang kanyang ina na nakahiga pa din at yung pagkain hinanda niya ay hindi naman lang nagagalaw. Kaya ililigpit niya na lang ito at siya na lang kakain. Matutulog mang malungkot pero gigising na may bakas na pag-asa sa mukha niya. Minsan naiisip ni Jacob na tumigil na lamang sa pag-aaral para mas maalagaan niya at mabantayan ang kanyang ina. Pero naaalala niya pa din ang mga bili ng mama niyang si Margaret, na mag-aral mabuti para paglaki niya may maganda siyang kinabukasan. Ma, bumangon ka na dyan, oh. Sabay na tayo kumain. Alam mo, miss na kita, ma. Pero kahit anong gawin niya or sabihin, ay hindi siya pinapansin ni Margaret. Lumipas ang ilang araw. Pag uwi niya ay ganun pa din. Walang bago o walang nagbago.
Sa sobrang lungkot ni Jacob, iniisip niya na baka hindi na siya mahal ang kanyang ina na si Margaret. Kaya di na siya neto kinakausap. Pero sa di inaasahang pangyayari, bigla na lamang siyang tinawag ng kanyang ina. Anak, Mama? nak, yakapin mo naman ako. Miss ka na ni Mama. Ba't ka po umiiyak, Mama? Anak, patawarin mo ako dahil hindi kita nailigtas. Ano pong ibig mong sabihin, Mama? Anak, patawarin mo sana ako dahil hindi kita nailigtas. Isang malalim na salita na hindi naintindihan ng musmos na si Jacob. Sorry anak, kung matagal kong hindi natanggap. Sana matanggap mo na rin. Sa hindi lingid na kamalaya ni Jacob, isa palang trahedya ang nangyari na nagbago sa buhay niya. Aksidente, mahigit 1 taon na ang pangyayari dahil lamang sa laruan ng eroplanong gawa sa papel. Anak, dyan ka lang ha. May bibilin lang ako. Mama, kuhanin po natin yung aeroplano ko. Huwag ka muna magulo anak. May ginagawa pa ako. Ang edad ay tinuldukan, isang mapagbirong tadhana ang pumukaw sa gising na isipan. Si Jacob ay nabangga ng isang nagraragasang sasakyan na kumitil agad ng kanyang buhay. Mama, patawad po. Mama, patawad, ang huling salita na sinabi ni Jacob bago siya naglaho. Kasama ang kanyang ina na si Margaret. Kahit dalawa na lamang sila sa munting tahanan, ay puno naman ito ng pag-ibig at ligaya, na ngayon ay nababalot na ng lungkot at dilim. Ang dating maaliwalas na bahay, ngayon ay sira-sira na balak na ding gibain para sa itatayong business market. Malungkot man ang katapusan ng kwento na batang si Jacob, pero sa huli ay nasabi niya pa din ang nais niya talagang iparating sa kanyang ina. Mama, patawad. Pare, maglaro tayo.